Ayon sa multiple news sources and guesstimations, nasa 323,000 plus 80,000 ang average daily ridership ng LRT1. Around 150,000 naman ang average daily ridership sa LRT2, samantalang around 380,000 naman ang average daily ridership sa MRT3. All of which have a not so insignificant portion of the student population riding their trains of LRT's Line 1, Line 2, and MRT's Line 3. Even I, who usually doesn't like free stuff handed to people for political favor, kasi nga again, magkakaroon ka ng utang na loob hindi sa gobyerno mo, kundi dun sa tao na nagbigay sa iyo ng free stuff, do concede na this is not something to scoff at. Dahil milyong-milyong estudyante and therefore plausible billions of pesos will be used to grant the 50% discount sa mga estudyante. But this stuff is a huge win for the college students and even postgrad and even high schoolers who do use the metro stations para sa kanilang daily commute. And that includes me. This will also probably help in reducing congestion sa ating streets, although it will be very minimal. Gaya ng sinabi ng Pangulo na direktiba niya na dapat tulungan natin yung mga estudyante, lalo na ngayon. Kaka-open pa lang this week ng classes. And kahit pa paano, alam naman natin, hirap na hirap tayo sa buhay natin ngayon. So, konting tulong sa mga estudyante, malaking bagay na to. Kasi tulong din to sa mga magulang nila, sa mga pamilya nila. So, ang directive ng Pangulo is magdadagdag tayo ng discount for all students sa LRT 1, LRT 2, at MRT 3.